Hello and good day sa inyo ngayon mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Ngayon po ay ikwento ko lang sa inyo yung nangyari po sa amin. So kaninang madaling araw. Bale, galing po kami kahapon sa sa may market. So pauwi na po kami. Tapos diyan na po kami sa may C6. Diyan sa intersection po, patawid ng Bay Breeze ng subdivision namin. So papasok na po kami ng aming subdivision. So normal po kasi kapag tatawid po tayo ng ng intersection, lalo na pa-cross yan daan na yan, 'di ba? Kasi may nanggagaling po na from Taytay, yung left side papunta ng Pabikutan. Tapos yung from Bikutan naman sa kabilang side, pabaliktad, papunta naman ng Taytay. So kami naman from Sigal or yung San Miguel po, patawid po yan eh. Tapos po meron diyang blinking na light, yung blinking red tsaka blinking yellow. So syempre indicator po yan na may crossing dyan or may intersection. So dapat po kapag tatawid tayo ng intersection, magmababagal po tayo ng speed para makaiwas po tayo sa aksidente, maiwasan din po natin na maka-aksidente tayo. So yun na nga po ang nangyari, no, dahil nagpamasahe po kasi kami ng asawa ko dahil syempre pagod din sa trabaho, time para po makapag relax ng konti. Tapos po nung patawid na po kami ng intersection. So ang ugali ko po, titingin muna ako sa left side pati sa right side, kasi kung may parating na mga sasakyan mula po from Taytay, para makakatawid po ako. Tapos po nung nakatawid na po ako sa unang side na yan, kasi yung kalsada, 'di ba, yung from Taytay to Bikutan. So nandoon na po ako sa pangalawang side na po ako, yung mga from Bikutan naman to Taytay. So ang tingin ko naman po niyan from right naman po. Titingin ko sa right kung may parating na sasakyan. Nakita ko po yung motor na may paparating na motor. Tsaka malayo pa po yung motor eh. Siguro mga 2 or 3 na poste pa po yung layo nila. So tansyado ko po na makakatawid pa ako para safe makarating doon sa sa side namin, no, papunta ng Bay Breeze na po ng village namin, ng subdivision. Yung asawa ko po nandito sa passenger seat ko, at mabuti na lang rin po hindi namin kasama yung mga bata kanina nung umalis kami, kasi inabot na kami ng halos mag 12:30 na rin po yun nung pauwi na po kami. Tapos biglaan na lang na may sumabog, boom! Tapos talsikan na po yung mga bubog, yung mga salamin. Napatigil po ako. Tapos po yun na, nung yung asawa ko nagising. So nakaidlip po siya sa side ko sa passenger seat, kasi dahil nga nasarapan sa pagpapamasahe, so nakatulog siya habang nag-drive ako. Tapos gising siya, so baba kami. Nagulat siya, ano yung nangyari? So nung tinignan ko nga po, ayan, punit na yung UP na yung gilid ng sasakyan. Tapos ayun na nga po, yung motor nakabagsak na po dun sa side ng kalsada. Tapos yung driver po ng motor tsaka nung angkas niya, parang nagtatry po silang tumayo, no. So ang kagandahan din po noon,
meron pong mga ah, tayo na mga traffic enforcer. So nakita po nila yung pangyayari. Ang kwento po nung enforcer, napansin din naman daw niya na parang nagmenor yung driver ng motor. So parang nagbawas. Akala niya nga raw po hindi na kami aabutin. Yun, inabot pa rin po kami. Dahil sobrang bilis po nung andar nung motor. Tapos nakita niya nga po na parang lumilipad or humagis yung yung angkas. Tapos po nung syempre medyo madilim po yun, kahit may ilaw po noon, syempre gabi madilim, so hindi po namin tinignan yung loob nung sasakyan, yung mga ibang mga kung ano pong nangyari dyan, kung may sira o wala, kasi mas kita siya ngayong umaga or hapon, mas maliwanag yung mga kuha ng video. So ang nangyari po, nagdatingan po yung may dumating na mga ambulance. Yun po, hindi naman po nagpadala sa ospital yung driver ng motor. Tapos yun, na-wrecker na po yung kanilang motor. Kasi yung parang pinaka-telescopic po ng motor, pumasok na pong pag tas parang naka-twist na pong pag yung niya, yung manibela. Tapos yung butterfly po, nasabi nung police, kasi yun yung parang humahawak sa manibela tsaka dun sa telescopic ng motor sa gulong sa harapan, nabali na rin po pala. Tapos yun po, nagpunta na po kami sa sa police station para maggawa po ng parang police report. Tapos ganun din, nung papunta rin kami sa police station, may nadaanan din kami dyan sa may Upper Bikutan, banggaan din, naman yung parang Toyota na van, yung malaki na van ng Toyota. Ano bang model yan? Yung parang mga 16-seater na van ng Toyota Hi-Ace yan. Tapos motor din, scooter, nakahiga sa Tapos nung pagkagaling din namin sa police station, nung pauwi na ulit kami, meron na naman, bago dumating ng Petron dun sa may Diego Silang, yung kalsada ron, jeep naman, tapos scooter din. Ang po kasi, parang pag madaling araw nga po, alanganing oras, so yun po, sana mag-ingat po yung mga nagdadrive ng motor, ng mga kotse, na bagalan po natin yung ating pag-aandar, kasi buhay po yung kailangan po natin ingatan yung sarili natin bilang driver, yung ating pong mga angkas, pasahero. Kaya malaking pasalamat din po ako na hindi namin kasama yung mga bata, kasi kung nandyan po angkas po namin yung mga bata, kasi dyan namin sinasakay yung mga anak ko sa likod. Di sila po yung natalsikan ng mga bubog. Mabuti na lang rin po yung driver po nung motor at nung kanyang angkas, buhay po. Kasi nung pagdating nga po namin sa police station, tinanong agad ng police, asan yung driver. Nakita, nakatayo, okay pa. So kasi sa lakas nga po ng impact, parang bihira pong bubuhayin yung ganun Swerte na lang po talaga, wala pong namatay sa aksidente po namin kaninang madaling araw. Tagal din po namin sa police station siguro nakauwi na kami dito alas 4 na ng madaling araw. Ayan. So yun po, isinare ko lang po yung nangyari po sa amin, na nagpapasalamat po ako na andyan, ligtas po ako, yung driver po ng motor, na may mga tama po siya, bali sa kamay, sa buti po buhay pa rin po, buhay pa. Yan ang importante, kasi mahirap po mawala ng mahal sa buhay. Ayan po. Yun. So yun lang po gusto kong i-share, na lalo na pag tatawid po kayo dyan sa C6, paalala ko lang po, lalo dyan sa intersection, kasi makikita nyo po blinking red light yan, blinking orange light or yellow.
na mag-minor po kayo, magbagal po kayo. Huwag po nyong isipin na dahil madaling araw, walang mga sasakyan, harurot po kayo ng takbo dyan. Mahirap po mabulaga, tas hindi kaya ng sasakyan nyo na magbiglang mag-brake or mag-minor. Kasi yun naman po dapat sabi rin naman ng mga enforcer, ng police na kapag intersection, magbagal ka mag-drive, bagalan mo, mag-minor ka, hindi yung sobrang bilis ng andar mo. Kasi parang nung tinanong po siya, ang speed daw nasa 80 daw ang tinatakbo niya nung driver po ng motor. So yun lang, sana po gumaling na rin po agad yung driver ng motor. Pati po yung kanyang angkas, gumaling na rin po. Tapos sana po wala na pong maaksidente dyan, or lagyan po ng additional na warning or hazard para mas ma-prevent po yung aksidente. So yun lang po ang gusto kong i-share. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Siguro po hanggang dito na lang po muna. Salamat po ulit, and thank you, bye bye.